But it seems the President wants it squeaky clean. Kaya neripaso pa rin mga kababayan ng mabuti ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At may nasilip siyang 92 billion pesos na 19 hanggang 21 sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pagkikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, o dito po siya pagiging saksi para sa kasinungalingan, at General Appropriations Act calling the 1.35 trillion allocation for education a decisive and long overdue commitment to rebuilding the country's classrooms and securing the nation's future. Si Adyong na Vice Chairperson nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan natin yung 2026 national budget na ang description mga kababayan ni Senate President Tito Soto. By far anya, I know the 2026 budget is the cleanest ever, but it seems the President wants it squeaky clean. Kaya neripaso pa rin mga kababayan ng mabuti ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At may nasilip siyang 92 billion pesos na unprogrammed funds. Kaya binito niya mga kababayan. Pero si Amy Marcos, kinontra mga kababayan yung description ni Tito Sen. Ang tawag niya, yung 2026 budget niya is sneakiest, not the cleanest ever. Nag-press release siya, giniling na niya yung budget, binaboy pa. Makita niya, Mr. Maravillas, ganyan si Amy Marcos. Pag masama ang budhi po, wala kang marinig na mabuting pananalita sa isang taong masama ang budhi. Saan ka nakakita ang taong masama ang budhi? May sinasabing maganda? Nakita mo? Kasi po, si Amy Marcos, naawa ng mga Duterte na masama ang budhi. Awa-awa mga kababayan. Ano niya, Mr. Maravillas, ang patunay mo na pag masama ang budhi, masama yung mga sinasabi? Sa Bible po mismo. Yan o, Mateo 15, 19 hanggang 21, sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pagkikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, o dito po siya pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Kaya mapanirang puri mga kababayan si Amy Marcos. Wala siyang pinaliligtas, pati kapatid niya sinisiraan niya si President Bongbong Marcos. Kasi nga masama ang kanyang budhi, masama ang kanyang puso. Mula sa kanyang masamang budhi, masamang puso, mga kababayan, kaya ang lumalabas sa kanyang bibig, masasama. Hindi magkakamali yung Bible. Tingnan ninyo yung mga DDS. Lahat masasama ang budhi. Ang maririnig mo, pagmumura, pagsisinungaling, paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. O di ba po? Si Sara, masama ang budhi. Kaya sabi ni Amy Marcos mga kababayan sa 2026 national budget, yung 2026 budget, giniling na, binaboy pa. Ina-accuse niya mga kababayan. Yung mga mahalalagang proyekto niya, tinapyasan habang ang mga pilik pondo, pinataba. Pag malalaki ang tipak, mahirap isilid, parang pork barrel. Yan yung press release niya. Dinupalpal siya ngayon mga kababayan ng chairman na si Win Gatchalian. Yan yung akusasyon ni Amy Marcos. Kumbaga, yung pork tinadtad, pinatriparte at binaha bahagi. Pero kahit giniling pa yan, ang pork baboy pa rin. Kaya very fatty po ang budget natin. Sabi ni Win Gatchalian, tinanggal na natin yung overpricing sa DPWH. That's almost 20.5 billion pesos na tinanggal natin. Number 2, lahat ng projects mayroong station numbers and coordinates. Pangatlo, yung mga lump sum na infrastructure projects, lahat ngayon may line item na. Kaya sabi ni Tito Sen, by far niya the cleanest. At mga kababayan, kaya natutuwa yung Congress. Hindi tulad ni Amy Marcos na masama ang budhi, natutuwa po yung Congress. Kasi
historic anya yung pag-approve ng 1.35 trillion education budget na this is anya long overdue investment para sa future ng ating bansa. Nakita na ninyo, mga kababayan, ang education tulad ng sinasaad sa ating konstitusyon na dapat siya yung may pinakang malaking budget. Talagang tinupad mga kababayan ng ating mga mambabatas sa pagbalangkas ng ating national budget sang-ayon po sa kagustuhan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan malinaw sa report ng Journal News Online, 1.35 trillion education budget. Kaya natuwa po yung mga members ng Congress na hindi tulad ni Amy Marcos, malinis ang budhi. Basahin ko sa inyo po ang sinasabi ng mga congressmen. Yan sabi rito. Lanao del Sur, 1st District Representative Sia Alonto Adjong, welcome the signing into law of the 2026 General Appropriations Act calling the 1.35 trillion allocation for education a decisive and long overdue commitment to rebuilding the country's classrooms and securing the nation's future. Si Adjong na Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations nagsabi na ito ang record education budget equivalent to 4.4% ng gross domestic product marks a clear shift in national priorities. Nakita ninyo kung ang isang opisyal po malinis ang budhi, nakikita niya yung mga magaganda. Pero pag masama ang budhi tulad ni Amy Marcos, lahat masasama ang lumalabas sa bibig. Hindi niya makita yung maganda. Lahat lang pangit. Kaya pangit ang lumalabas sa kanyang bibig. Gusto ninyo makinig sa mga pangit na pananalita? Kaya sinupalpal siya ni Senator Gatchalian, mga kababayan. Kaya sabi dito, this is a clear, deliberate, and long overdue declaration that the future of the nation will be built in our classroom, sabi po ni Adjong. Kinongratulate niya yung ating Pangulong Bongbong, si Speaker Faustino Boji, si Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, House Appropriations Chair Micaela Angela Swansing, and members of the 20th Congress for what he described as a landmark measure that finally matches the scale of the education crisis with the scale of national ambition. O di ba nakakatuwa pag ang mga leader, mga kababayan natin, may mabuting budhi, ang maririnig natin sa kanilang bibig, magaganda para po sa pag-unlad ng ating bansa, lalo na sa sektor po ng edukasyon, na dapat naman talaga po, number one priority natin. Sasabi ni Adjong, among the major items na nandadyan niya itong 85.3 billion allocation to confront the country's estimated 165,000 classroom backlog, including 65 billion for nearly 25,000 new classrooms and 7.7 billion for repairs and rehabilitation. Ito yung mga hindi na ipagawa ni Sara. Busy siya sa paglunok kasi ng 125 million confidential fund. At si Sara, mga kababayan, kung ano-ano yung pinagagawa, imbes na ayusin yung mga classrooms, nasa tree planting yung trabaho ng DENR. Wala focus, mga kababayan, sa trabaho. Kaya walang achievement. Bagsak yung edukasyon. Pati yung mga pagkain, mga kababayan, na para sa mag-aral, nabulok. Nakita ninyo. Pagkatapos gustong magpresidente. Assuming, mga kababayan. Kaya sabi ni Adjong, it restores fundamentals of learning with 19.5 billion for textbooks and instructional materials. Modernizes education delivery through 10.6 billion for the DepEd computerization program and strengthens teaching quality with 4.6 billion for continuous professional training. At the same time, the 25.6 billion allocation para sa expanded school-based feeding program recognizes a simple truth: no child can learn on an empty stomach, sabi po ni Adjong, noting that 4.6 million learners nationwide are expected to benefit. Hindi na mangyayari na mabulok pa yung mga pagkain para sa feeding program sa mga mag-aaral tulad na nangyari sa panahon ni Sara. Kasi nandyan si Education Secretary Sani Angara, masipag po at matalino. Ngayon, sabi naman po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education,
the approval niya of the highest ever budgetary allocation for education in the proposed 2026 national budget sends a strong and decisive message that learning remains at the core of the country's development agenda. Pinasalamatan niya yung Congress at ang ating Pangulong Bongbong Marcos for backing what they describe as a historic investment in the sector. I warmly thank the Congress of the Philippines and His Excellency, the President, for approving the highest ever budgetary allocation for education in the 2026 national budget, sabi po ni Asidre. Ito anyang historic investment affirms in the clearest terms that education remains at the very heart of our nation's development agenda. With more than 1 trillion pesos allocated to the education sector, the Philippines sends a strong and decisive message that the future of our people is built in classrooms, training centers, and laboratories, and learning communities across the country. Sabi po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre. Ayan ang mga leader ng Kongreso, mga kababayan, na may mabuting puso, mabuting budhi. Nakikita nila yung magagandang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong. Siya ay minakapatid. Kaya sabi ng ating Pangulo, the woman that you see on TV is not my sister. Diniso ng ating Pangulo. Nahawa kasi po ng masamang ugali, masamang budhi ni Sara Duterte. Dikit ng dikit kasi sa mga Duterte. Yan tuloy. Ngayon, ang pinag-usapan ng mga kababayan na possible candidate for president, si Irene Marcos na. Yan ang pinag-usapan ngayon. Napanood natin yung isang vlog, si Atty. Bueno. Yan, unbeatable charisma. Talinong FM, pusong PBBM. Irene Marcos, the sleeping giant, ang tahimik na lakas sa likod ng bagong Pilipinas. Pwede yan ya? Pwede, Mr. Maravillas. Kung tumakbo po si Irene Marcos bilang standard bearer ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong si Irene Marcos, ang kamukha ng ating Pangulo. Ito ang malamang totoong kapatid. Siguradong yung mga Marcos supporters po, mga Marcos loyalists, matik, ang iboboto po by landslide, si Irene Marcos. Ito yung tatalo kay Sara Duterte. Si Sara po nanalo dahil sa Marcos loyalist. Kung tumakbo si Irene Marcos, ang DDS po, more or less 1 million man lang. Kaya nga po, mga kababayan, hindi magtagumpay yung kanilang gustong pagpatalsik sa ating Pangulo through people power. Wala man pong people. Kasi ang people nila, Marcos supporters, ang nagluklok kay Sara Duterte. Yung 32 million voters, mga kababayan, 31 million Marcos supporter. Bigla tayong napunta doon. So yun, mga kababayan, nakikita natin dito sa ating mga congressmen and senators allied with the president. Mabuti kasi yung budhi, mabuti yung puso, tulad ni Tito Sen, kaya nakikita niya yung mabuti. Yung mga congressmen tulad ni Alonto Adjong at saka ni Jude Asidre ng Tigog Party List, nakikita nila yung mabubuting ginagawa ng ating Pangulo. And this time, natuwa sila kasi po, binigyan ng napakalaking budget po yung edukasyon, more than 1 trillion pesos. Yes, sabi po ni Asidre, as representative niya ng Tingog Party List and chairperson ng House Committee on Higher Education, Higher and Technical Education, I view this landmark allocation as a critical opportunity to deepen reforms in higher education and technical vocational training. It strengthens our capacity to improve access, enhance quality, modernize institutions, support faculty development, and ensure that our graduates are equipped with skills relevant to a fast-changing economy. Asidre stressed that the budget reflects what he called a productive partnership between the executive and the legislative branches, anchored on a shared view of education as a long-term investment. He added that the funding boost would give fresh momentum to efforts to expand scholarships, improve state universities and colleges, strengthen technical vocational education and training pathways, and better align learning outcomes with national and regional development goals. Di ba, napakaganda? Yun ang hindi nakikita ni Amy Marcos. Lahat ng nakikita niya,
masasama. Bakit masasama? Masama nga po kasi yung budhi niya. Wala na siyang makitang maganda. For Tingog, as Sidri said, the budget reinforces its advocacy for what it calls caring governance, particularly for learners in communities that have long been undeserved. For Tingog Party List, sabi niya, this budget reinforces our long-standing advocacy for caring governance, bringing government closer to learners, families, and communities, especially those who have long been left behind. At the same time, Asidri vowed strict oversight to ensure the proper use of public funds. We will continue to exercise vigilant oversight to make sure that this historic fundings is spent wisely, transparently, and effectively. More importantly, we will work to ensure that this investment results and better learning outcomes, stronger institutions, and greater opportunities for every Filipino learners. Babantayan po yung paggastos ng pondo, hindi tulad ng paglunok ni Sara ng confidential funds. 11 days po, trimati yung 125 million po. Tapos yung acknowledgement receipts, yung mga pangalan, puro chichiria. Yun ang ipinagtatanggol ni Amy Marcos. Yung mahilig lumunok sa pondo ng ang beneficiary po, puro chichiria. Sana po, diretso nang ma-impeach mga kababayan. May inihanda na pong impeachment complaint, may idadagdag pang kaso mga natin sa after February 6 po. Siguradong ma-impeach na si Sara. At yung ating Pangulo, hindi na mangingialam, hindi na i-discourage. Pag hindi po di-discourage, ang ibig sabihin yan, ini-encourage yung mga congressmen. Diba? Ganun lang yan. Hindi niya i-discourage, di ibig sabihin, ini-encourage. Gusto niya yung accountability for all. Yan sabi ni Jose Castro kahapon. Ayan man lang po mga kababayan, napunta tuloy tayo sa impeachment. Ako po si Dante Maravillas. Lagi nating tatandaan sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.